Sa sobrang pagmamadali ng dalaga, nakalimutan tuloy niyang kunin ang kabayaran sa pagbebenta niya ng kanyang sariling puri sa isang mayamang lalaki. Dahil sa sobrang hiya at pagsisisi, nawala tuloy sa isip niya na singilin ang lalaki bago pa niya ito tuluyang iniwan. Pambayad pa naman yun sa operasyon ng nanay niyang nakaratay sa hospital. After long time passed, muli silang nagkita ng lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya kilala ang lalaki. Hindi niya kilala ang ama ng kanyang anak. Hanggang kailan niya itatanggi na hindi ang lalaking ito ang ama ng kanyang anak? Mapaninindigan kaya niya ang pagkukunwari kapag makita ng lalaking isang munting batang carbon copy niya na natitiyak niyang ito ang naging bunga sa isang gabing pagsasama nila? Laika Samonte at Marcos Kurt Laurel. Kung paano sila nagtagpo at naging isa sa huli, ito ang kanilang kwento. Kinastigo ni Laika ang kanyang sarili nang maalalang hindi pala niya nakuha ang perang kabayaran sa pagbenta niya ng kanyang katawan. Huli na, para balikan pa niya ang lalaking nilayasan niya na dahil sigurado siyang wala na ito ngayon sa lugar kung saan niya ito iniwan. Kahit kailan talaga, napakaraki mong tanga. Ang tanga-tanga mo, Laika. Pera na naging bato pa. Wala ka nang pera na wala pa ang puri mo. At ang malala pa ngayon, walang pambili ng gamot ang nakaratay ng nanay sa hospital. Talakpan niya sa kanyang sarili. Halos maglumpasay na si Laika nang patuloy siyang binubundol ng kanyang konsensya. Kaya nga niya ibinenta ang kanyang sariling pagkababae para pambayad sa hospital kung saan nakakonfine ang nanay niyang may sakit sa kidney. Hindi biro ang perang gagastusin. Sa dialysis pa lang ng nanay niya. Kailangan pa ng kidney transplant ng kanyang nanay para humaba ang buhay nito. Ngunit papaano na nang dahil sa katangahan niya, naglaho ang perang pampaopera sana ng nanay niya. Balisa na nga si Laika. Katakot-takot pa na sermon ang nakuha niya mula sa kanyang best friend na si Jana. Parang awa mo na, girl. Huwag mo nang dagdagan pang paghihirap ko ngayon. Instead, tulungan mo na lang ako mag-isip kung ano ang dapat kong gawin. Pagmamakaawang wika niya sa kanyang kaibigang si Jana. Na sana'y maintindihan siya. Napako sa kinatatayuan si Marcos nang makita ang babaeng seryosong kausap ang isa pang babae. Siya yun. Paninigurado pa niya. Siya ang babaeng nabili niya noong nagdaang gabi. Ngunit hindi niya nabayaran dahil bigla itong naglaho pagising niya. Hindi niya nakuha ang pangalan nito. Kahit nga ang bakla na si Alexa na siyang nagbenta sa dalaga, hindi rin kilala ang babae. Ipinakiusap lang daw ito sa pinsan ng kanyang kaibigan na isa ring bakla. At sa kasamaang palad, tumanggi na magbigay ng impormasyon ang pinsan ng kanyang kaibigan para na rin daw sa privacy ng babae dahil hindi naman daw ito gawain ng dalaga. Laglag ang balikat ni Marcos. Wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa na makita pa niya ang babaeng iyon. Sana lang patatahimikin siya ng kanyang konsensya. Malungkot niyang kausap sa sarili. Hindi niya maaring makalimutan ang mukha ng babaeng iyon. Paano ba naman niya makalimutan kung siya ang pinakaunang lalaki na pumasok sa buhay nito? Sa tingin ni Marcos, may malaking problema ang babaeng ito. Wika pa niya sa isip. Isang doktor si Marcos sa ospital kung saan naroon ang nanay ni Laika. Naka-confine dahil sa malalang sakit sa kidney. Ang parents ni Marcos ang mismong may-ari ng hospital. Pansin ni Marcos, ang panakanakang pag-akit baba ng balikat ng babae, tanda ng pag-iyak. Sobrang na-curious siya kung ano ang nangyari. Kung kaya, dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng mga ito at pasimpleng pinakinggan kung ano ang pinag-uusapan. Nakonsensya siya. Kaya pala nagawa nitong ibentang sarili dahil sa nanay nitong may sakit. Pero anong nangyari at hindi nito kinuha ang kabayaran? Naguguluhang tanong niya.
Ganun na lang ang pagkamangha ni Laika at talagang halos hindi siya makapaniwala na may nagbayad na pala ng hospital bills ng nanay niya kasama pa ang lahat ng mga gamot na kailangan ng kanyang nanay. Naguguluhan si Laika. Hindi niya lubos maisip na may tao pa palang sobrang napakabuti ang puso at sinagot ang lahat ng kailangan ng nanay niya sa hospital. Pati na ang operasyon, libre. Aniya pa. Ay, wag mo nang isipin yun, girl. Isipin mo na lang. Na-reward yun sa katulad mong isang napakabuting anak. Baka politician lang yun o di kaya isang negosyante na walang magawa sa sobrang dami na ng pera. Paliwanag ni Jana. Medyo nakampante naman si Laika. Tama nga naman ang kaibigan. Ang dapat niyang gawin ngayon, matuwa at magpapasalamat dahil ligtas ng nanay niya. Balak niyang magbagong buhay sa kanilang probinsya pagkalabas ng nanay Lucia niya sa ospital. Iiwan niya na ang masakit na karanasan na nangyari sa kanya sa Manila. Gusto niyang kalimutan ang minsang isang gabing nagawa niyang ibenta ang kanyang pagkababae sa isang mayamang lalaki na hindi niya kilala. At saka sinadya naman talaga niyang hindi kilalanin ang lalaki sapagkat ayaw niyang magkaroon ng kahit anong alaala sa gabing iyon. At totoo naman, mabilis siyang nakalimot. Panibagong buhay ang naghihintay sa mag-inang Laika at Aling Lucia sa probinsya. Sa probinsya na dumiretso ang mag-ina pagkalabas pa lang ni Aling Lucia sa ospital. Naintindihan naman ni Jana ang desisyon ng kaibigan. Oo, at mamimiss niya ito ng sobra. Pero kailangan din naman ng dalaga na makapagpahinga muna sa probinsya kahit ng ilang buwan lang. Pinangako naman ni Laika na babalik siya kapag tuluyan ng gumaling ang nanay niya. Ginagamit nilang puhunan ng kanyang nanay ang konting pera na nakuha ni Laika as separation pay sa kanyang dating trabaho sa garments factory. Halos araw-araw namang tumatawag si Jana sa kanyang kaibigan para kumustahin ang mag-ina sa probinsya. Masaya si Jana at nalaman na mabilis ang pagaling ni Aling Lucia. Kaya naman ngayon, ini-expect na ni Jana na ilang linggo na lang makakabalik na rin sa Manila ang kanyang kaibigan. At si Aling Lucia, maiwan na sa probinsya. Masaya nang alis sa probinsya. Nalilibang ito sa pag-asikaso sa maliit niyang garden sa bakuran at sa maliit din niyang sari-sari store. Isama pa mga alaga niyang mga manok at baboy. Isang nakagigimbal na balita ang nagpaguho sa pag-asa ng magkaibigan na muling magkasama sa lalong madaling panahon. Ano girl? Buntis ka? Nauutal na tanong ni Jana. Walang pag-alinlangang tumango si Laika. Ni sa hinagap, hindi niya sukat akalaing may mabuo pala. Ni ayaw nga niyang maalala ang gabing iyon. Pero eto, at habang buhay niyang maalala dahil sa batang dinadala niya ngayon sa kanyang sinapupunan. So, girl, paano na yan ngayon? Blankong tanong ni Jana. Wala siyang maisip dahil sa sobrang pagkabigla. Mas nabigla pa yata siya kaysa kay Laika. Muli na namang sinuportahan ni Jana ang kaibigan. Kahit anong desisyon nito, igagalang pa rin niya. At tama naman ito. Wala naman talagang kinalaman ang maliit na anghel sa loob ng tiyan ni Laika. Kung kaya, nararapat lang na bigyan niya ng pagkakataon na mabuhay ito sa mundo. At ipadama ang pagmamahal bilang isang ina. Sobrang natuwa si Aling Lucia nang malamang magkaroon na pala siya ng apo na hindi nga siya nag-usisa kung paano nabuo ang bata. May tiwala naman siya sa kanyang anak eh. Isang magandang blessing ang pagdating ng apo niya. Aniya pa. Walang katapusang nagpapasalamat si Laika sa mabait niyang ina. Ang akala niya, itataboy o pagagalitan siya. Pero kabaliktaran pala ang nangyari na labis na ikinagagalak ng puso ni Laika. Ni isang masakit na salita, wala siyang narinig mula kay Aling Lucia. Sobrang swerte ni Laika at si Aling Lucia ang naging ina niya. Kaya naman, kung sakali mang mangyari sa pangalawang pagkakataon ang ginawa niya noon, hindi siya mangingiming ibenta muli ang sarili para lang sa kaligtasan ng kanyang ina. Samantala, palaging nasa likod lang naman si Aling Lucia, nakasuporta kay Laika sa bawat desisyon na kanyang napagpasyahan.
Ganon nila kamahal ang isa't isa. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nagbago ang plano dahil sa pagbubuntis ni Laika na siya namang ikinadismaya ng konti ni Jana. Inaasahan na kasi niyang makakasama na muli ang matalik niyang kaibigan. Naudlot ang biyahe ni Laika pabalik ng Maynila soon. But after 2 years, wow, finally girl, nakabalik ka na rin. Alam mo bang miss na kita? Eksaheradong anas ni Jana. Masyado ka namang OA girl. Di ba andun ka naman nung nanganak ako? Nandoon ka rin nung binyag ni Raiko. Ninang ka pa nga, di ba? Pati noong first birthday niya, andun ka rin. Hindi ba last month lang yun? Natatawang litanya ni Laika. Syempre be, iba pa rin kapag nandito ka nakasama ko araw-araw. Tugon pa nito. Sa kabilang banda, ngayon pa lang, namimiss na niyang sobra ang kanyang makulit at super cute na anak niyang si Raiko. Ang totoo, kulay ng balat lang yata niya ang binana ni Raiko sa kanya. Pero hindi naman siya sure. Malay pa niya kung maputi din ang tatay nito. Ang masisiguro niya lang, nakuha ni Raiko ang physical na anyo ng ama nito dahil wala namang ibang minana ang bata sa kanya, kundi ang kulay lang ng kanyang balat. Muling nakabalik si Laika sa kanyang trabaho sa garments factory as new applicant. Nabenta na raw kasi ang factory na dating pinapasukan nila ni Jana noon. Paswerte at patuloy pa rin nagtatrabaho ang mga dating empleyado. Wala naman daw naging problema sa mga production workers. Nasa management ang problema. Kaya naman, yun ang tinututukan ng bagong may-ari ng factory. Natuwa naman ang mga empleyado sa bagong rules and regulations na ipinatupad ng management. Silang lahat sa buong kumpanya ang makikinabang. Kaya naman, taos-puso ang pagpapasalamat nila sa bagong may-ari kahit hindi pa nila ito nakita ng personal. May iba pa daw kasi itong pinagkakabalahang mga negosyo. Ang totoo, nagtataka nga sila kung bakit binili nito ang isang garments factory gayong wala naman itong kinalaman sa linya ng kanyang negosyo. Isa daw itong doktor at may-ari pa ng hospital. Mabilis ang mga hakbang ng magkaibigang Laika at Jana habang papasok sa loob ng factory. Naipit kasi sila sa traffic, kaya naman muntik na silang malate. Saka pa sila nakahinga ng malalim nang nakahabol sila sa oras. Sa kabilang banda, hindi nga nagkamali sa kanyang desisyon si Marcos na bilhin ang garments factory kung saan doon nagtatrabaho ang babaeng naka one night stand niya 2 years ago. Bigla kasing nawala ang mag-ina sa hospital noon ni hindi man lang niya nakausap bago nag-check out ang nanay ng babae. Natapat naman kasi na nasa ibang bansa siya noon dahil sa isang seminar. Kung kaya, 1 linggo siyang nawala sa hospital. Ang tanging impormasyon lang na nakuha niya tungkol sa babae ay isa itong factory worker sa isang garments company. Pero, sad to know na nag-resign na pala ito at umuwi na raw ng probinsya para alagaan ang nanay nitong kalalabas pa lang ng hospital. At ngayon, nabuhay naman ang pag-asa ni Marcos nang mapag-alaman niyang babalik daw ang dalaga kapag tuluyan ng gumaling ang nanay nito. Nais niya makaharap ang babae at maipakilala ang kanyang sarili. Pero ewan ba kung bakit sa tuwing makaharap na niya ito, saka naman umuurong ang dila niya na para bang nalunok niya na. Ang dami naman sanang pagkakataon noon na pwede niyang makausap ang babae. Sa katunayan, siya nga ang doktor na nag-opera kay Aling Lucia. Siguro, batid niya na hindi iyon ang tamang panahon at lugar para pag-usapan ang tungkol sa kanilang personal na buhay. At natsyempo pa talaga ang biglang pag-alis ni Dr. Marco sa bansa para sa isang seminar. Ang tanga-tanga niya lang na hindi man lang niya nakuha ang cellphone number ng babae, kung kaya nabigo siyang mahanap ito. Idagdag pa tong pagiging doktor niya na talaga namang sobrang busy niya sa buong araw. And at the same time, he was the incoming director for the following few months. Ngunit kahit ganoon man siya ka-busy, hindi pa rin siya nagpapahuli sa mga latest update about sa garments factory na pinapasukan ni Laika.
Ngunit inabot na ng taon ang paghihintay niya. Pero wala pa rin Laika sa monte ang bumalik sa factory. Doon na inatake ng pagdududa si Marcos na baka wala na itong balak na bumalik pa ng Manila. O baka nag-asawa na ito doon at masaya nang namumuhay kasama ang bago niyang pamilya. Malungkot niyang isip. Pero ewan ba kung bakit hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Marcos. Pati nga siya hindi niya na maintindihan kung bakit gano'n na lang ang pangungulila niya sa babae. Kung tutuusin, isang gabi lang naman yun. At saka, kung babae lang ang pag-usapan, napakadami niyang pwedeng pagpipilian. Sa katunayan, yung mami nga niya walang kasawa-sawa sa pag-introduce ng kung sino-sinong mga babaeng gustong ipa-blind date sa kanya. Siya na nga lang ang maayaw eh. Nakakapagod na kasi. Ni minsan wala pa siyang naalala na may nagustuhan man lang siya ni isa sa mga ipinakilala ng mami niya. Kaya ano pa bang silbi kung paano kanya palagi ang pagkikipag-blind date? Inis niyang kausap sa sarili. Ngunit isang umaga, bigla na lang sumigla ang matamlay na si Marcos. That familiar walk. Aniya pa. Hindi maaring makalimutan ni Marcos. It was her. Kinakabahan niyang wika. Yes, it was Laika. Sinusundan niya lang ng tingin ang dalawang babaeng mabilis ang mga hakbang papasok ng building. Kailan pa kaya nakabalik ang babaeng ito? Ni hindi man lang siya na-inform ng kanyang tauhan. Ang swerte naman niya sa umagang iyon. Ngayon pa niya naisipan na mauna mo lang dumaan sa factory bago siya dumiretso sa hospital. Hindi na nga sana niya sasagutin ang taong contact niya sa loob dahil alam naman niya kung ano ang ibabalita nito. Pero sinagot pa rin niya. At tama nga siya, yun nga ang ibinalita nito. So, first day of duty pala ni Laika ngayon. Excited niyang turan. Nakita niya sa record na single pa rin ito na labis na ikinatutuwa ni Marcos. Samantala, naninibago naman ang mga officer sa factory dahil nung sumunod na mga araw, masipag na si Marcos na tumatambay sa factory. Na dati naman, halos once a week lang ito bumibisita doon. Humahanap talaga ng paraan si Marcos para makaharap si Laika. Hindi naman sana niya kailangang umikot pa sa production area, pero ginawa pa rin niya iyon para lang makita ang dalagang si Laika. Nagulat pa siya kunyari nang makita ang dalaga sa area. Nalabis naman na ipinagtataka ni Laika. Nakadama naman ng konting pagkadismaya si Marcos dahil hindi na siya natandaan ng dalaga. Kaya naman, abot langit ang paghihingi ng tawad ni Laika matapos ipinapaalala ni Marcos kung sino siya. Ngunit hindi tinanggap ni Marcos ang simpleng paghingi ng sorry ng dalaga. Maliban na lang kung sasamahan siya nito na kumain sa labas. Walang pag-alinlangang tumango si Laika. Ang totoo, ni minsan, hindi pa niya nagawang makipag-meet ng lalaki sa labas. Lalo na ngayon na may anak na siya. Pero sa laki ba naman ng utang na loob niya dito sa lalaki, wala siyang karapatang tumanggi. Ang totoo, hindi pa alam ni Laika na si Marcos din pala ang nagbayad sa lahat ng hospital bills ng kanyang ina noon. Pero hindi na kailangan pang ipagmamalaki ni Marcos ang nagawa niyang kabutihan sa babae dahil kung tutuusin, siya pa nga ang may utang sa dalaga eh. Pilit na itinago ni Marcos ang labis na tuwang nadarama nang sa wakas, makakasama na rin niya ang dalaga na silang dalawa lang. Marami silang napag-usapan. Isa na doon ang tungkol sa kanyang nanay. Kinumusta ni Marcos si Aling Lucia since na siya naman ang nag-opera nito 2 years ago. Ini-advise ng doktor na si Marcos na kinakailangan ng regular na check-up ni Aling Lucia. Sumilay ang munting ngiti sa labi ni Marcos dahil pumabol sa kanya ang pagkakataon. At least, hindi mahalata na nagmumukha siyang desperado. I mean, hindi mahalata na hinabol-habol pala niya ang dalaga. Nagtaka si Laika na isang hapon na datnan niya sa labas ng factory si Marcos. Napatingin siya sa kaibigan si Jana. Tingin na may pahiwatig na tanong. Ngunit, pareho lang din na nagtatanong ang kanilang mga mata. Ganon na lang sabay na namilog ang mga mata ng dalawang dalaga nang malamang gustong bisitahin ni Marcos si Aling Lucia ngayon din. Nag-alala daw ito sa kalagayan ng matanda.
dahil ilang taon na raw itong hindi man lang natingnan ng doktor. Isa lang iyon sa mga paraan ni Marcos para makasama ng matagal ang dalaga. Tumanggi si Laika dahil nga napakalayo ng probinsya, 8 to 9 hours bago pa sila makarating sa lugar. Ngunit gano'n na lang ang pagkamangha ni Laika dahil hindi man lang nagbago ang determinasyon ng lalaki. Linggo naman daw kinabukasan kung kaya walang trabaho sa factory. Kaya naman wala nang mahagila pa na dahilan si Laika para tanggihan ang alok ng binata. Samantalang si Marcos ginagawa ng lahat para lang mapalapit pa sa dalaga. Nakaschedule na talaga na every night at 7 tumatawag ang nanay ni Laika. Nasanay na kasi si Raiko na kinakausap muna niya ang kanyang mommy bago pa ito matutulog. Parang binabarina naman na ang puso ni Marcos nang marinig ang mga sinasabi ni Laika sa kausap nito. Napakalambing nito kung magsalita sa kanyang kausap na talaga namang mahahalatang mahal na mahal nito ang kausap sa kabilang linya na tinatawag niyang baby. Huli na pala siya. Dahil may minamahal na palang iba ang babaeng pinananabikan niyang makitang muli. Iniisip tuloy ni Marcos ngayon kung dapat pa bang tumuloy pa sila sa kanilang biyahe. Baka mamaya hindi siya makapagpigil sa kanyang sariling patulan ang boyfriend nito kapag magkamali ito ng iniisip tungkol sa kanila. Pero nasa biyahe na sila. Hindi maganda kung bigla na lang magbago ang isip niya. At para mapanatag siya, kailangan niya lang na itanim sa kanyang kokote na si Aling Lucia ang pakay niyang makita. Kung kaya, wala siyang dapat na ipag-alala na pag-isipan siya ng masama ng boyfriend ni Laika. Pagpapaintindi pa niya sa kanyang sarili. Lumalalim na ang gabi. Nakaramdam na rin ng gutom si Marcos at sigurado na ganon din si Laika. Sa katunayan, bakas nga sa mukha ng dalaga ang pagod. Kaya naman, nakapagdesisyon si Marcos na titigil muna sila ng kahit ilang oras lang para makapagpahinga man lang. Saktong may nadaanan naman silang isang hotel and restaurant. Hindi naman ito kalakihan, pero sapat na para makakain at makapagpahinga sila ng maayos kahit mga ilang oras lang. Hindi na tumanggi pa si Laika dahil tama naman ang kanyang boss. Delikado ang mag-drive kapag inaantok. Sa totoo lang, nahihiya na talaga si Laika sa kanyang boss. Nakaabala na kasi siya ng husto sa pakiramdam niya. Pwede naman sana na ang maglola na lang ang lumuwas sa Manila para formal na ma-check up ni Marcos ang kanyang nanay. Pero wala siyang magawa dahil yun naman ang gusto ng boss niyang doktor. At eto pa ang malaking problema ngayon dahil isang room na lang pala ang available. Kaya naman, they need to rest together in one room. Hindi na maintindihan ni Laika kung anong klaseng biro ito ng kanyang kapalaran. Kanina pa siya nakaramdam ng labis na kahiyan, tapos dagdagan pa ngayon. Magkasama na naman silang matutulog sa isang kwarto. Bigla tuloy nag-flashback sa alaala ni Laika kung anong ginawa niya more than 2 years ago. Ayaw na sana niyang maalala pa iyon. Ito ang pangalawang pagkakataon na may kasama na naman siyang lalaki sa isang silid. Wala naman siyang magawa, kundi ang manahimik na lang. Sino ba siya para magreklamo? Ang boss ngayon ang ubod ng gwapo at mayaman pa, walang reklamo? Siya pa? Wala siya sa lugar para mag-iinarte. At saka imposibleng ang isang katulad niya ay pagnanasaan ng isang Dr. Marcos Kurt Laurel, no? Kaya erase. Huwag ka ngang assuming, Laika. Pamamahiya pa niya sa kanyang sarili. Medyo nakagain naman ng lakas si Marcos matapos makapagpahinga ng ilang oras. Siguro nakaidlip din naman siya kahit papaano. Paano kasi siya makatulog ng maayos kung ginugulo ang isip niya ng mga sari-saring eksena na pumapasok sa diwa niya tungkol kay Laika. Napakalapit na lang ng dalaga sa kanya, pero malayo pa rin. At mukhang malabo nang maipakilala pa niya ang kanyang sarili. Malungkot niyang isip. Saktong magliliwanag na nang dumating sila sa bahay ni Laika. Nagulat pa si Aling Lucia. Hindi niya akalain
na umuwi ang anak niya sa araw na ito. Ang alam kasi niya, sa katapusan pa ito uwi. Wala din naman itong binanggit kagabi. Ngunit ang mas lalong ikinamangha ng Ale ay ang mapagsino ang kasama nito. Kilalang kilala niya ito. Dr. Laurel? Magkahalong tuwa at pagkagulat niyang bati sa binata. Natuwa si Marcos at kilala pa rin pala siya ng Ale. Siyempre naman, makalimutan ba ni Aling Lucia ang gwapo at napakabait pa na doktor na siyang nagligtas ng buhay niya? Masayang paliwanag ng matanda. Kaagad na napawi ang tuwang nararamdaman ni Marcos nang marinig niya ang sinabi ni Laika. Malinaw na malinaw iyon. Una kasing hinahanap ni Laika ang anak niyang si Raiko. Really? Sigaw ng isip niya. Talagang dito pala nakatira ang boyfriend ni Laika? Yes, boyfriend pa niya ito. Alam naman niya na hindi pa ito asawa ni Laika dahil single pa naman ang nakalagay sa resume nito. Hindi sigurado si Marcos kung makakayanan ba kaya niyang harapin ang lalaking karibal niya sa puso ni Laika. Nasa kwarto anak, tulog pa. Tugon ng Ale na mas lalong nagpadurog sa puso ni Marcos. Ang babae naman, sabik na sabik pang makita ang baby niya. Hindi tuloy napigilang itanong ni Marcos kay Aling Lucia kung gaano nakatagal nilang kasama si Raiko. Higit 1 taon pa lang iho. Nakangiting aniya pa ng Ale. Alam mo ba iho, ngayon ko lang napansin na magkahawig pala kayo ni Raiko. Natatawang wika ng Ale na siya namang lihim na ikinainis ng labis ni Marcos. Gusto sanang magtanong pa ni Marcos tungkol kay Raiko. Ngunit biglang naputol ang kwentuhan nila ng Ale. Kargang isang batang alam niyang isang lalaki. Nasa unang tingin pa lang ni Marcos, ramdam niya nang may malaking kaugnayan ang batang ito sa buhay niya. Ito ba ang tinatawag mong bebe? Ang pangalan ba ng batang ito ay Raiko? Nangangatog na boses niyang wika. Wala namang pag-alinlangang tumango si Laika. Ngayon, masasabi na talaga ni Marcos na may batayan talaga ang sinasabi ni Aling Lucia. Unang tingin pa lang niya sa batang karga ni Laika, sigurado siyang dugo niya ang nananalaytay sa kalamnan ng bata. Jesus! Puno ng pagkamanghang wika niya na siya namang ipinagtataka ng mag-inang Laika at Aling Lucia. Nalaman ni Marcos na walang balak si Laika na hanapin ang ama ni Raiko para ipakilala ito sa kanyang anak. Hindi niya gustuhing magkaproblema ang anak niya balang araw. Ang dami na kaya niyang nabalita ang mga anak sa labas na inaapi lang ng mga madrasta. At yun ang ayaw na ayaw niyang sapitin ng kanyang anak. Alam naman niya na hindi sapat ang kakayahan niya para ibigay niya sa kanyang anak ang marangyang buhay kung saan kayang-kaya naman sanang ibigay ng ama ni Raiko. Pero kahit gugustuhin man niya, imposible pa rin mangyari dahil hindi naman niya kilala ang lalaking nakabuntis sa kanya. Paliwanag pa ni Laika. Nawala sa isip si Laika at naikwento niya kay Marcos kung paano nabuo si Raiko. Obviously, alam ni Marcos iyon. Siya nga ang ama, diba? Pero matyaga pa rin siyang nakinig sa kwento ng dalaga. Ang totoo, kating-kating na talaga ang dila niyang ipakilala ang kanyang sarili at ipagsisigawan na siya yun. Na siya ang nawawalang ama ng batang si Raiko. Ano? Ikaw? Ikaw yung lalaking bumili sa akin noon? Hindi makapaniwalang ani ni Laika. Buong tapang at puno ng lakas na loob na tumango si Marcos. Maybe we are really meant to be. As you can see naman, ang kapalaran na talaga ang gumawa ng paraan para muli tayong magtagpo. Siyempre, hindi mo na sasabihin ni Marcos na hinahanap talaga niya si Laika. Saka na pagdating ng tamang panahon. Sinabi ko na nga ba? Biglang singit ni Aling Lucia na siya namang ikinatahimik ng dalawang nagbabangayan. Pagkakita ko pa lang sa'yo kanina, iho,
Nakikita ko talaga ang apo kong si Raiko sa katauhan mo. Masayang wika ni Aling Lucia. Sukat doon, kaagad na kumalat ang balita sa buong barangay. Ang pagtapak pa lang ni Marco sa baluarte ng mga samonte, hudyat na wala na talagang kawala ang binata. Lalo pa at may anak na sila ni Laika. Lingid sa kanilang kaalaman, pumabor pa kay Marcos ang panahon. Nakatulong pa ang mga kamag-anak ni Laika na takot na muling iwanan niya ang dalaga. Kaya heto ngayon at ikakasal na sila bago pa matapos ang araw na ito. Tuwang-tuwa ang kalooban ni Marcos dahil hindi na siya mahirapan pa na suyuin ang mailap na dalaga. Kung kaya, rush man ang kanilang kasal, pero ang celebration ay tumagal ng 3 araw. Gusto ni Marcos na mapasaya ang buong barangay dahil malaki ang naitulong ng mga tao para mapapayag si Laika na pakasalan siya, ura-urada. Siyempre, hindi magpapahuli si Jana. Nasaksihan pa rin ng matalik na kaibigan ni Laika na si Jana ang instant wedding ni Laika at Marcos. Halos magkasabay lang din na dumating ang parents ni Marcos at si Jana. Gaano man kabisi ang mga ito, sinisigurado pa rin nilang naroon sila sa pinakamahalagang araw sa buhay ng kanilang anak. Lalo pang natuwa ang mag-asawang Laurel nang makita si Raiko. Walang pag-alinlangang tinanggap nila bilang tunay na apo si Raiko. Kitang-kita naman sa mukha ng bata na isa itong tunay na Laurel. Nangingibabaw talaga ang dugong Laurel, nananalaytay sa kaugatan ng bata. Dinala ni Marcos ang kanyang pamilya sa Manila pagkatapos ng 3 araw. Of course, kasama si Aling Lucia. Masaya silang naninirahan sa simple, ngunit napakagandang tahanan na ipinundar ni Marcos para talaga sa kanyang mahal na pamilya na walang iba kundi si Laika at ang nag-iisa nilang anak na si Raiko. Well, next year, hindi na. Magkakaroon na ng kapatid ang bibong si Raiko. Sobrang saya at masasabing kontento na si Laika sa buhay na meron siya ngayon. Minsan hindi naman maiwasang dumaranas pa rin ng pagsubok ang kanilang pamilya. Ngunit kaagad naman nilang nare-resolba dahil sa pinapangako nilang mag-asawa na magsasama sa hirap at ginhawa.